Today, August 6, nakatakda na ito ang Senado ay magpupulong to decide on magkakaroon ba ng matutuloy ba ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte o hindi. May apila sa Senado ang Kamara at ilang pong mga partido na huwag nyo naman agad-agad na ibasura itong fourth impeachment complaint kahit pa nagdesisyon ng Korte Suprema na ito ay labag sa konstitusyon at void. Hindi nagkaroon ng jurisdiction ng Senado. So kayo, with the pending motions for reconsideration before the Supreme Court to reconsider yung kanilang ruling at yung ngayong araw nga na magaganap at magdidesisyon ng Senado, whether or not tatalima sila sa Supreme Court ruling o hindi, ano ang saloobin mo, Attorney Sal? Muna, wala namang problema. Number one, immediately executory yung desisyon ng Korte Suprema. Number two, ang sabi nila, huwag naman muna kayo mag-desisyon dyan sa Senado. Kahit naman mag-desisyon, wala, ganun pa rin naman yan eh. Halimbawa, nag-desisyon sila na hindi ituloy. Hindi tapos na yon. Pag nagsabi ang Korte Suprema na granted yung motion nila, pwede naman uling ituloy ng Senado. Kung hindi na yun naman, ganun na rin. Talagang hindi natuloy. So wala naman actually problema eh. Masyado lang silang, they're making simple things complex. But ang nakikita ko lang, gusto kasi nilang ituloy ang talagang malabong ituloy yan kasi from the very beginning, talagang mali naman ang prosedimento nila eh. Wala namang problema na may accountability. Sinasabi ng Suprema sa kanila, okay lang yung accountability. But the end does not justify the means. Meron tayong process, sundin nyo na lang kasi. Anyway, hindi matuloy yan. Hindi mag-file kayo next year. Anong problema? Ilang buwan na lang naman no? Hindi, ako naman. September, October, November, December, January, February. Kung if ever, if they decide, 6 months. in 6 months, you can file again. Pero ako yung tanong ko, Attorney Sal, kasi nga ito, parang sinasabi nila, baka gamitin itong bagong ruling ng Korte Suprema sa mga impeachable officers na yung mga kalyado nila, mag-file ka, para hindi kumbaga, it's parang peke, para ma-shield sila. Because parang pinalitan, the rules of the game have changed. So what do you say about that? That's also an argument set by other lawyers that because of this ruling of the Supreme Court, some impeachable officers might use it to have their friends file a complaint supposedly against them so that it protects them because you can only file one impeachment case per year. Alam po ninyo, wala namang pagbabago sa ruling ng Korte Suprema. Hindi totoo yung sinasabi nila. Yung San Francisco ruling ay iba ang set of facts nun. Iba rin yung set of facts ngayon. Pero yung doktrina, hindi naman nababago. Ano ba ang doktrina? Doon sa 2001, sinabi nila kung saan ang initiation. Di ba? Ang initiation dapat sa Committee on Justice. Yes. Hindi nga nila ginawa yun eh. Kaya nagkaroon ng dismissal. There has been a violation, a flagrant violation, and malicious. Malisyoso. Sinadya kasi sinala rin ng umamin, kaya daw nila ayaw aksyonan para hindi mag-trigger yung 1-year ban. O hindi ba? Sinisira mo talaga yung democratic institution. Kaya sabi ng Korte Suprema, maling-mali kayo doon. You violated the Constitution. At sinasabi pa nila, yung sinasabi mo kanina na gagamitin, unang-una, kahit doon sa doktrina ng Francisco ruling, pag siyam, i-dismiss. It will not trigger the ban. Kasi siyam eh. Kaya nga may Committee on Justice eh. It is the committee that will study whether the complaint filed is insufficient in form or substance. Kung hindi, it will not trigger the ban, the 1-year ban. Okay. Kasi isa pa, nakakalimutan ng lahat, sinasabi nila na hindi naman yan ang nakalagay sa saligang batas. My goodness. Very clear naman ang saligang batas. The Constitution has prescribed certain periods within which compliance is required. Mandatory. Ngayon, isa pa, yung pong sinasabi nila na yung due process daw, pwede naman daw sa Senado, mali na naman ho yun kasi during the 2000 Francisco ruling,
inadapt po nila yung ruling ng Francisco na kailangan pati na yung 1/3 na approval Boboto. ng House of Representatives, kailangan dumaan sa Committee on Justice. Nandiyan po yun sa rules ng 19th Congress. So regardless, you're saying, regardless if you have the 1/3 vote, it has to. You cannot skip that, yung Committee on Justice. Yan ang sinasabi mo. Yan ang sa rules nila, hindi ko sinasabi yun. It's there in their rules. Oh. It adopted the ruling in the Francisco Doctrine of 21. Kahit yung mode na by vote of 1/3, akala ko shall immediately be referred to the Senate. Basahin niyo yung House rules nila. Kailangan dumaan sa Committee on Justice. Kasi, paano mo nga naman malalaman kung sufficient informant substance just kung hindi niyo pag-aaralan yan muna? Hindi po ba? Yung sinasabi ng isang justice, alam mo, yung kasi kinokontra niya yung dapat may due process daw. Oh. Kaya kailangan ng bigyan mo ng notice si VP Sara. Hindi po yun kasi yung ginawa niyang comparison, when you file a complaint sa DOJ, pag daw pinasa mo yon sa investigator, hindi naman kagad daw na bibigyan mo ng notice. Kailangan bigyan ng notice pag naipasa mo na. Ganon din daw po ang ginawa ng House. Pag pinasa mo daw sa Senate, hindi ibig sabihin na kailangan doon na lang sa Senado. Ang kaibahan po, yung investigator is precisely, ang kanyang duty ay to find probable cause. Ang Senado hindi. Lilitisin na. Hindi nila, they will no longer determine whether there is probable cause or not. They will just resolve it. Kaya sinasabi, yung ating Constitution, hindi ba sa Bill of Rights, kailangan meron ka due process. At every stage, the proceeding at every stage. Kaya yung stage, nang pag nag-file ka, dapat talaga alamin ng respondent, ano bang pinapile mo sa akin? Bigyan mo ako ng pagkakataon, pagtanggol lang aking sarili. Nilang lahat yun eh. Pero Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.